Araw po sa inyong lahat, sa aking mga kaibigan, no? At sa inyong lahat na nanonood. So, ayan, pag-usapan po natin, no? Ngayon, marami po tayong katanungan at ang sasagot po ngayon ay si kaibigang Rika. At panoorin niyo po una hanggang dulo dahil first time po natin ito, no, na si Rika po ay makikipag-usap sa atin at masaya po ang pag-uusapan natin, no? Dahil tungkol po ito sa mga natalo po na mga mayayabang, no? At nagmudmud pa ito ng mga ayuda. Ngayon malalaman po natin ang katotohanan kung bakit po sila tuluyang natalo. So ayan, kaibigang Rika, masaya ito kasi si kaibigang Rika ay isa po siyang masayahin na duwende. Siya po ay babaeng duwende, no? At napakaganda po ng duwendeng ito. So ayan, yan, humingiti po ang ating kaibigan. Kaibigang Rika, kumusta ka po, kaibigan? Ito ating mga kaibigang duwende po ay talagang nagagalit po talaga sila kasi sila po ay may kakayahan na makita po talaga kung ano po ang katotohanan at nangyayari po. So pag-usapan po natin ang administrasyon na ito, no? Dahil wala na, sabi ng ating mga kaibigan, no? Pakinggan po natin. Ayan, wala na po talagang respeto sila sa ating mga vice presidente na si VP Sara po. Talagang easy lang po silang magkaso-kaso ng paninira. Tapos kabaliktaran pala sa ginagawa nila. Alam niyo po, sinasabi po ng ating mga kaibigan na may karma po ang mga ito. At ang karma ay tahimik lang pong dumating. Kaya itong mga sakim, magpahinga na lang po sana sila at tanggapin ang katotohanan na walang forever. Hindi panghabang buhay na nandyan ang kapangyarihan nila. At sana, kaibigan, no, makasuhan na yung may mga kaso na nagmamagaling. At sana tuluyan ng makasuhan ang mga ito. At ngayon pag-usapan natin itong si Paduano na hindi po siya nanalo. Kaibigan, ano po masasabi ninyo? So, ayan. Malinaw ang sinasabi ng ating kaibigan na si Rika, no? Opo. So, sabi ng kaibigan natin, no, ito si Paduano, talagang sobrang yabang nito. Lalong-lalo na po itong si Castro. So, ano na po sila ngayon? Hindi na po sila nanalo. Kaya, goodbye na lang sa kanila. Kasi, sabi natin kaibigan, di na po bulag ang mga Pilipino. Iba na ngayon. Kaya nakikita ko po, iba na po ngayon kaysa noon. Ngayon po ay makikita na ng aktwal ang tunay na nangyayari sa bawat isa. Hindi po kasi sila nag-iisip na ang taong bayan ang gaganti sa kanila. Kaya pasalamat tayo, no, na graduate na ang mga hambugero, mga mayayabang sa Senado. Tanggapin nila, natalo sila. At kahit nagmudmud pa sila ng mga ayuda, hindi na po madadala ang tao sa kanila. At ito naman si Dan Fernandez po, no? Ano po ang masasabi niyo, kaibigan? Ayan, no? Tama po yung sinabi natin, kaibigan, no? Talagang itong si Dan Fernandez ay kakapasok lang po nito sa politika at talagang tuluyan na po itong mag-exit. Tuloy-tuloy na ang pag-exit niya sa politika. Dahil marami na pong galit. Bakit? Kasi inaapi nila ang choice ng Pilipino na si VP Sara. Talaga si VP Sara talaga ang pinili ng Pilipino, ng mga taong bayan.
At sabi pa ng ating kaibigan, ang dami po talagang nanggigigil at na-stress sa mga abusado sa katungkulan. Sana makulong na ang mga kawatan na sakim. At pati po itong si Boy Dila, di nakaligtas. Natudas sa mga agila. Sabi natin mga kaibigan. Pero wag silang mag-alala. Huwag silang mag-alala. Dahil kapag si VP Sara na po ang uupo bilang presidente, tiyak babalikan po sila. Kaya humadaan na sila sa pagbaliktad ng tatsulok, dahil mauungkat po kung sino po talaga ang tunay na korap. Kaya maganda-handa na lang po sila. Dapat maisip po nila at ma-realize man lang nila po kung gaano magalit ang taong bayan. Sayang po ang talino nila, hindi ginamit sa tama. Kasi alam niyo po, palibhasa po ang mga sakim ngayon, puro po pera ang nasa isip. At dapat mawala sa pwesto ang taong mga ganyang ugali. Parang sino na sila magsalita. Akala nila na walang katapusan ang kanilang kapangyarihan. Kaya ipagdasal po natin na sana sila naman ang ipatawag sa Congress. Titingnan po natin. Yan sabi po na ating mga kaibigan. Ayan. Sana managot na ang dapat managot kung sinong tunay na may sala, kaibigan Rika. Ayan. Opo, kaibigan. So, ayan, magsasalita si Gary, ha. Si Gary na naman po ang magsasalita ngayon. Opo. Tama po kayo, kaibigan, no? Hindi po talaga kayo nagkamali. Ang sabi po ng ating kaibigan, masaya ang mga tao ngayon. Na ang mga mayayabang tuluyan ng magpapahinga. Naalis na sila sa pwesto. Alam nyo, sabi ng ating mga kaibigan, nasa huli ang halakhak ng mga inaapi. Kaya tayo, ang mga inaapi, tagumpay sila sa huli. Dahil talagang may tutulong sa atin na tayo ay magtagumpay. Kaya wag pagdasal natin ang mga sakim dahil alam natin na hindi sila magtatagumpay, dahil hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Salamat po, kaibigan Gary. Ayan. Opo. Ayan. Kaya sabi ng ating kaibigan, natawa naman ako sa sinabi ni kaibigan Gary. Medyo joker talaga itong mga kaibigan ko ngayon, ha. Sabihan daw natin si Abante na dila lang daw na walang latay. Yan yung ganti ng mga Pilipino sa kanila. Kahit ako, nayayabangan po talaga ako sa kanila. Para kung sino sila magsalita, magpahiya ng tao. Ngayon, hindi na bulag ang Pilipino. Nakaganti na ang taong bayan. At kahit partida pa na dinadaya nila, hindi pa din sila nanalo. Kaya, simula na talaga ng karma nila. Kaya ang karma, tahimik lang yung dumating. Kaya sana magising ang mga sakim, ma-realize nila na mali ang ginagawa nila. Ayan, maraming salamat po mga kaibigan ko. Nakakatuwa po ang mga sinasabi po ninyo. Talagang ito po ay good news, kasi sobrang na-stress po ang mga tao sa kanila, At kahit po kami, na talagang nalungkot po kami sa mga nangyayari po dito sa politika, kasi grabe corruption talaga.
So ayan, maraming salamat kaibigan. Ayan, mag-update pa po tayo. Marami pa po sasabihin ng ating mga kaibigan. Maraming salamat po. Ingat.